Mga pagpapala sa inyo, mga kapatid, sa buong mundo. Ako si Eric B. Isang maikling salita ng katapatan at kalinawan. Alam nyo, maraming boses, maraming abala, maraming nangyayari sa mundo ngayon na nagpapahirap, sumasakit at sumisira sa sangkatauhan. Sa totoo lang, di ako guro, mangangaral o pastor. Pero ang nasa loob ko ay lahat ng yan. Nagsasalita siya sa akin ng malinaw sa buong mundo, umabot na sa milyon-milyon, malapit ng bilyon, para iangat ang kanyang tunay na mga anak. Ang nag-iisang tunay na Diyos na nabubuhay sa loob ng mga ipinanganak na muli, puspos ng Espiritu Santo at apoy. Ang kaluwalhatian ng Ama ay inihayag. Ang pag-ibig ng nag-iisang tunay na Diyos ay ipinahayag. Pisikal na hahawakang kaluwalhatian. At ang mga mensaheng ito mula sa langit sa pamamagitan ng aking katawang walang buhay ay magbibigay ng liwanag at linaw sa bawat isa sa inyong may matang nakakakita ng katotohanan, pusong nakakakilala sa Kanya, nakakaunawa kung bakit kayo nilikha at taingang nakaririnig sa Kanyang tinig para sa mga dalisay ang puso na tunay na naghahanap ng nag-iisang buhay na Diyos mula sa itaas. Kaya, mga kapatid, gaya ng sinabi ko, buksan ang inyong puso, hindi ang isip. Hayaan ang buhay na salita, ang mga salitang ito ng Espiritu, katotohanan at buhay na tumagos sa inyong puso upang dalhin kayo sa mundong higit pa sa mundong ito, sa labas ng hangganan nito, sa kaharian ng langit. Bawat salitang ito, gaya ng sinabi ko, ay magdadala ng liwanag at linaw upang alisin kayo sa inyong mga suliranin at bigyan kayo ng tunay na sagot na matatagpuan lamang kay Hesukristo. Pagpalain nawa kayo ng Diyos. Gusto ko lang magbahagi ng ilang bagay na ipinapaalala sa akin ng banal na Espiritu. Ay nako, ang daming kahangahangang bagay sa buhay kasama ang Diyos. Maraming nakakakita ng mga problema sa mundo pero ito ang totoo. Kung Kristiyano ka at nakikita mo lahat ng problema sa mundo, tapos sasabihin mo, malapit na ang pagbabalik ng Panginoon. Maghanda na para sa rapture. Ito, iyan, at iba pang mga bagay. Sige na, kailangan talaga nating maging handa. Kung ganyan ka mag-isip, naloloko ka lang. Okay lang na naloloko ka pero may katotohanan na dapat mong malaman. Kaya ang mga mensaheng ito ay mula sa Espiritu ng Panginoon para bigyan ka ng kapangyarihan na malaman kung bakit ang buhay ni Jesus ay nasa loob mo. Inilagay ni Jesus ang kanyang buhay sa iyo para bigyan ka ng bagong buhay. Hayaan mong ipaliwanag ko ito sa salita ng Diyos at ipakita sa inyo kung sino kayo kay Kristo para sa mga hindi pa nakakaalam. Ito ay para palakasin kayo sa pamamagitan ng katotohanan. Kung kabilang ka sa kategoryang ito, okay lang yan. Sinisira ng Espiritu ng Panginoon ang kasinungalingan at panlilinlang ng demonyo tungkol sa mga itinuro sa iyo. Inilalabas niya ito sa iyo ngayon sa pangalan ni Jesus at dinadala ang kanyang kaharian at katotohanan para yakapin mo ang kabuuan ng buhay ni Jesus sa loob mo. Dumating si Jesus para magbigay ng bagong buhay. Ibig sabihin na wala na ang luma at dumating na ang bago. Pag-usapan natin ito ng mabuti dahil kailangan ng matibay na pundasyon. Kasi ganito kasi yan. Maraming tao ang hindi nakakaalam na kung nasa iyo si Jesus pero di ka gumagalaw sa kapangyarihan ng Diyos. Walang himala, di nagpapalayas ng demonyo, di nagpapagaling ng may sakit, di nabubuhay sa espiritu, wala ka sa linya ng kaharian ng langit. Wala ka sa tamang landas ng salita ng Diyos. At kung hindi mo man lang sinusubukan, hayaan mong sabihin ko ulit yan. Kung di ka nakakakita ng mga tanda, himala at kababalaghan, di nagpapalayas ng demonyo, nagpapagaling ng may sakit, bumubuhay ng patay, naglilinis ng ketongin, pero hinahabol mo to ng buong puso, laging sumasagot ang Diyos sa mga anak niyang tapat na naghahanap sa Kanya. Ito ang problema sa Kristyanismo. May mga mananampalatayang walang pananalig, mga mananampalatayang walang pananalig, di ba? Kaya ang ibig sabihin nito ay nasa panlilinlang ka sa salita at hindi mo hinahabol ang kapunuan, hindi mo nakikita at binabasa ang buhay na salita gaya ng dapat. Dahil ang salita ay dapat maging laman dahil si Jesus ang salitang nagkatawang tao. Tama? Punto. Diretso. Kung ano si Jesus, ganun din tayo ngayon sa mundo. Kung hindi ka lumalakad sa apoy ng Espiritu Santo at kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos at hindi mo nakikita ang kanyang presensya, mga himalang pagpapagaling at pagpapalayas ng demonyo, alam mo, kung hindi mo nakikita yan, kailangan mong basahin ang Biblia at tingnan ang buhay ni Jesus dahil yan ang buhay na nasa iyo. Ang ministeryo ni Jesus ay pagpapagaling, pagpapalayas ng demonyo at pagdadala buhay na pisikal sa katawan sa mga may sakit at nagdadala siya ng kalayaan. Ibinabalik niya ang kalayaan sa mga tao. Kung di mo yang ginagawa at sasabihin din ng Espiritu Santo ang tungkol sa hula ng demonyo, ha?
kasi halos 90% ng mga hula sa mundo ay galing sa demonyo at baluktot. At ipapaliwanag ko yan sa kasulatan, ha? Para ang katawan ni Kristo ay magising sa Espiritu Santo, sa Espiritu ng katotohanan. Magising. Kasi ito ang totoo. Hindi na kailangan ng mas maraming simbahan. Hindi na kailangan ng mas maraming tao. Hindi kailangan ng mas maraming simbahan at taong nakakabasa ng kasulatan. Okay? Hindi kailangan ng mas malalaking simbahan. Naiintindihan mo? Hindi kailangan ng magagandang estadyum. Gets mo? Kailangan natin ng mga anak ng Diyos na naniniwala sa buhay na salita na nagpapatotoo kay Kristo saan man sila magpunta. Kaya kailangan natin ng mga anak na naninirahan sa kaharian ng langit na tunay na naniniwala na sila'y mula roon dahil nabubuhay sila sa Espiritu at hindi sa laman na patay na. At kailangan natin sila para ipakita ang kaharian ng langit dito sa lupa. Ang tanging magbabago sa mundong ito ay ang sinasabi kong supernatural dahil ganyan ito tinatawag ng mundo na hindi nakakakilala kay Kristo. Tinatawag nilang supernatural ang mga himala at kababalaghang ginagawa ni Jesus. Ngayon alam natin na ito'y likas na sa Diyos. Ito talaga ang pagka-Diyos niya. Naintindihan mo ba? Ganyan ang buhay ni Jesus sa 4 na ebanghelyo. Lahat yan ay nasa Biblia. Lahat yan ay banal na kasulatan. Ganyan talaga si Jesus. At yan ang buhay na nasa bawat mananampalataya kay Kristo. Okay ba? Bakit kaya maraming Kristiyano ang nahihirapan? Kapatid, nahihirapan ako. Kailangan ko ng pag-unlad. Ang mga mensaheng ito ay para gisingin kayo. Para lang gisingin kayo. Naiintindihan mo? Mabuhay kay Kristo hindi para sa magandang buhay. Maganda man o hindi ang buhay, ano naman? Si Kristo ay nasa iyo. Dapat patay ka na sa sarili. Ang dating kalooban mo, dapat patay na kay Kristo. Hindi ka na nabubuhay, si Kristo na ang nasa iyo. Si Jesus ay hindi nasaktan o nagalit. Si Jesus ay hindi nasaktan. Hindi siya nagtampo. Umiyak siya dahil may puso ng Ama para sa tao. Pero di siya lumihis sa pagmamahal ng Ama. Ibig sabihin, si Jesus ay namuhay ng perpekto. Si Jesus ay namuhay ng perpekto at tayo'y tinawag sumunod sa Kanya. Tinawag tayong sumunod sa Kanya dahil siya'y nasa loob natin, di ba? Kaya ito ang Espiritu ng Panginoon na nagsasalita ngayon. Ito ang Espiritu ng katotohanan. Alam mo, para gisingin ang katawan ni Kristo, alisin ang kawalan ng pananampalataya, wasakin ang pagkakahati-hati sa buong mundo para magkaisa tayo bilang isang katawan at palakasin ang isa't isa sa Espiritu ng Panginoon upang lahat tayo'y lumakad ayon sa niluwalhating Kristo sa ating kalooban. Ibig sabihin, bawat isa sa atin ay magkaroon ng pusong tulad ng sa Diyos, lumakad sa Espiritu at mamuhay tulad ni Jesus. Tapos sa Juan 14:12, may kakaibang sinabi siya. Sabi niya na mas dakila pang gawa ang gagawin natin dahil babalik siya sa Ama. Gagawin niya ang kahit anong hilingin natin sa kanyang pangalan para ipakita kung sino talaga ang Ama at luwalhatiin siya. Humingi ka ng anuman sa pangalan ko at gagawin ko. At talagang magaganap yon para yan sa mga naniniwala, sa mga may pananampalataya. Kaya kung lagi kang nagdarasal pero walang nangyayari, di ibig sabihin wala kang pananampalataya. Palakasin ko ang loob mo, ha? Di ibig sabihin noon na wala kang pananampalataya. Ang ibig sabihin noon ay ganito. Nung tinanong ng mga alagad si Jesus, bakit di namin siya napagaling? May di sila nakikita. May pag-aalinlangan sila sa kanilang paniniwala. Ngayon alam na nating tayo'y mananampalataya. Alam na nating tayo'y naniniwala at di dyablo ang kalaban natin kasi talunan na siya. Bibigyan kita ng malakas na pahayag para makita mong nasa kay Jesus at sa iyo ang tagumpay. Para lahat tayo'y lumakad sa tagumpay, sa perpektong pag-ibig, sa kapangyarihang walang hangganan na di kayang tapatan ng dyablo. Kaya pag pumasok ka sa isang lugar, literal mong nararamdaman ang kapayapaan, kagalakan at pag-ibig niya at nasisisira mo ang mga pamatok at tanikala ng demonyo, wala na. May sagot ka sa loob mo, hindi problema. May walang hanggang Diyos na naninirahan sa loob mo. Ang Diyos ng Sansinukob, si Haring Jesus, ay nasa loob mo. Kapag alam mo kung sino ka, wala kang masamang araw. Sasabihin ko sa iyo to. Sasabihin ng iba, Kuya, alam mo, lahat may mga sandaling ganyan. Lahat may masamang araw. Hindi, kapatid, ikaw lang yan. Ikaw lang ang may masamang araw. Gumigising ako para magningning. Ibig sabihin ba nito hindi ako inaatake? Siyempre, inaatake ako. Pero anong kinalaman nun kay Kristo sa akin? Wala. Anong kapangyarihan ang makapaghihiwalay sa akin sa pag-ibig niya? Wala. At talagang naniniwala ako dyan. At dahil naniniwala ako, ipinamumuhay ko yan. Lumalakad ako sa kapayapaang yan. Sasabihin mo, Kuya, ano ba ang sinasabi mo? Sinasabi mo ba na hindi ka nagkakasala? Ano bang sinasabi mo? Naglalakad ka ba tulad ni Jesus?
Ang sinasabi ko ay ito, gumigising ako araw-araw para hanapin ang kaharian ng Diyos at magpuri sa kanyang pangalan. Kung sakaling mahulog ako sa kasalanan, magsisisi ako ng tunay, hahanapin siya, magpapasalamat sa kanyang biyaya at awa at hihingi sa Panginoon, Ama, saan ako naniwala sa kasinungalingang nagdala sa akin sa kasalanang ito? Saan ba nagsimula ang kasinungalingan? Saan ba talaga nagsimula? Kasi hindi naman ito nagsimula sa pagkakasala ko. Saan ba talaga nagsimula? Ipakita mo sa akin, Espiritu ng Panginoon, at kapag lumapit ka sa Kanya ng may dalisay na puso, kapag tunay kang nagsisisi at tunay na pagsisisi ibig sabihin, talagang nagsisisi ka sa ginawa mo at ayaw mo nang ulitin pa. Pagkatapos, bababa sa iyo ang Espiritu ng Panginoon. Tapos, ang Espiritu ng Panginoon ay bumababa sa iyo at ipinapakita kung saan nagsimula ang kasinungalingan para magkaroon ka ng plano na huwag na ulitin yon dahil nasa loob mo na ang banal na Espiritu. Tapos dumadating ang biyaya. Ang biyaya ay ang puwersa na nagbabago sa atin para maging katulad ni Jesus nang hindi natin pilit na binabago ang sarili natin. Tapos ang Espiritu ng Panginoon. Gets mo ba? Pag nagsisi ka at dumarating ang dugo, ang Espiritu ng katotohanan ay nagpapakita kung nasaan ang kasinungalingan para di na natin ulitin. Tapos dumadating ang biyaya para bigyan tayo ng lakas magbago, hindi para ulit-ulitin ang dating gawain. Amen, amen. Kaya dapat nating maunawaan kung sino talaga ang nabubuhay sa bawat isa sa atin. Nangyayari ito kapag tinutunaw mo ang salita ng Diyos, lumalakad ka sa Espiritu at ipinapakita mo ang kanyang perpektong pag-ibig. Iyan ang pumuputol sa mga pamatok ng demonyo sa tao. Hindi yung taong basta nagsisipin ng Biblia, nagbabasa at alam ang Griego, Aramaiko at Hebreo. Marami akong kilalang nakakasipin ng Biblia, nag-aral sa Bible College, nakapangaral sa buong mundo ng 45 taon, mas matagal pa sa buhay ko. Pero masasama silang tao. Walang pagmamahal sa kanila. Sabi sa Biblia, kung walang pag-ibig, wala kang anuman. Yan ay tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Ano nga ba ang pag-ibig ng Diyos? Sige, pag-usapan natin ito. Ang pag-ibig ng Diyos ay walang pag-iimbot. Hindi ito naghahangad para sa sarili. Kaya imposibleng masaktan ito. Imposibleng masaktan dahil hindi ito nagtatala ng mga pagkakamali. Kaya kung lumakad ka nang may walang pag-iimbot na pag-ibig at hindi mo hinahanap ang sarili, imposibleng masaktan ang iyong damdamin. Imposibleng ma-offend ka. Narinig mo ba yon? Malaking issue to sa maraming Kristiyano at tao na nagsasabing kilala nila si Jesus. Lagi silang nasasaktan, na-offend sila, nahihirapan sila. Bakit ka nahihirapan? Medyo nag-aalala ako. Ate, kuya, na 30 taon ka nang naligtas. Bakit ka nahihirapan? Paano ka nahihirapan kung inialay mo na ang buhay mo at si Kristo na ang nasa iyo? Si Jesus ay di nahirapan. Siya ay nahabag. Umiyak siya para sa tao. Pero di siya nawala sa pag-ibig ng Ama dahil siya ay namuhay ng perpekto. Si Jesus ay namuhay ng perpekto. At kung ano siya, ganun din tayo ngayon sa mundo. At sa Efeso 4:4, sa dulo nito'y sinasabi na tayo'y ginawang perpekto sa pag-ibig ng Diyos. Sa katunayan, sa Galatia 5, at alam mo ba, tingnan natin sa in Juan 4, na ang Diyos ay pag-ibig. Ngayon alam na natin ang kahulugan ng pag-ibig. Diba? Kaya ang layunin ng turo ay maging perpektong pag-ibig. Kaya't ang Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos ay pag-ibig. Di ito makasarili. Di nagtatala ng mali at iniaalay ang buhay para sa lahat. Tayo'y nananalangin at si Jesus ang nagpapagaling. Tayo'y nananalangin at si Jesus ang nagliligtas dahil siya'y walang hanggang Diyos, namumugnaw na apoy at perpektong pag-ibig. At ang perpektong pag-ibig ay nag-aalis ng lahat ng takot. Ang perpektong pag-ibig ay nag-aalis ng lahat ng takot. Ang takot ay espiritu ng demonyo. Ganun din ang kawalan ng pananampalataya. Kawalan ng pananampalataya ay espiritu ng demonyo laban sa Panginoon dahil mananampalataya ka at di mo mapapasaya ang Diyos nang walang pananampalataya. Tayo'y mga mananampalataya. Walang super Kristiyano. Tayo'y mga mananampalataya. Ang pinaka nakakatawa ay sinabi ni Brother Dan Mohler minsan, ang paggamit ng pangalan ng Panginoon ng walang kabuluhan ay paggamit nito ng walang kapangyarihan at autoridad. Magigising ang karamihan ng Kristiyano kung alam nila ang ibig sabihin nito. Ang paggamit ng pangalan ng Panginoon ng walang kabuluhan ay paggamit nito ng walang autoridad at kapangyarihan. Ibig sabihin, kapag ginamit mo ang pangalan ni Jesus at walang nangyari, hindi ka naniniwala sa Kanya. Maraming kawalan ng paniniwala sa iyong sistema ng pananampalataya. Hindi ibig sabihin wala kang pananampalataya, pero may mga bagay sa iyong paniniwala na kailangan mong muling alisin mo ang kawalan ng pananampalataya sa iyong paniniwala. Karamihan ng Kristiyano ay hindi hinahabol ang buong pagkakakilanlan ni Kristo. Hindi nila alam kasi hindi nila binabasa ang kanilang Biblia. Maraming Kristiyanong kausap ko, alam mo, kailangan magising sa espiritu ng katotohanan ng Panginoon. Hindi ka nandito para sa sarili mo. Nandito ka para tanggihan ang sarili, ialay ang buhay at yakapin ang kanyang buhay. Kaya ganito ang sitwasyon. Kung araw-araw nagdarasal ka lang para sa pamilya at kaibigan, sinasabi ng Biblia sa Mateo, wala kang pinagkaiba sa mundo. Katulad ka lang ng mundo. Kung mahal mo lang ang nagmamahal sa'yo, wala kang pinagkaiba sa mundo.
Tingnan, ang Diyos ay naghahanap ng mga anak na lubos na nagbibigay ng kanilang buhay, tumatanggi sa sarili at nagsasabing, "Heto ako." Hindi ko man lubos na naiintindihan ang lahat ng ginagawa mo ngayon, Panginoon, pero alam kong ako'y anak mo. Nagtitiwala ako sa iyo dahil nilikha mo ako mula pa noong simula ng panahon. Alam mo ang bawat buhok sa ulo ko, Panginoon, at hindi ko alam ang pinakamabuti para sa akin. Tingnan mo, sinunod ko ang sarili kong gusto buong buhay ko at hindi naman ito nagbunga. Kaya Panginoon, naunawaan ko sa pamamagitan ng banal na espiritu na hindi gumagana ang sarili kong paraan. Kaya ibibigay ko sa iyo ang buhay ko ngayon, Panginoon, dahil ikaw ang aking manlilikha. Ikaw ang Panginoon ng aking buhay, Jesus. Sundin mo ang iyong kalooban. Sundin mo ang iyong kalooban. Hinahanap niya ang mga anak ng Diyos na sumasang-ayon sa blankong tseke na nagsasabing, "Narito ako, hindi mahalaga kung magkano, hindi mahalaga kung saan, Panginoon. Alam mo ba, isinusuko ko ang lahat, wala akong pakialam. Gamitin mo ako para ipakita ang iyong kaharian sa lupa. Gamitin mo ko bilang daan ng langit sa lupa." Ito ang hinahanap niya. Naghahanap siya ng tunay na anak ng langit na naninirahan sa kaharian ng langit, di ba? Naghahanap siya ng mga batang talagang naniniwala na sila'y mula sa kaharian ng langit. Ano kaya ang itsura nito? Tingnan natin ang ilang talata sa Biblia. Sabi ng Panginoon, "Nasa mundo ka pero di ka taga-mundo." Pakinggan niyo to lahat kayo, ha? May biyaya ng katotohanan ngayon para maintindihan niyo ang tunay na kahulugan ng salita ng Diyos. Nasa mundo ka dahil nandito pa ang katawan mo, pero dapat patay na to. Ibig sabihin patay na ang sarili mo. Gusto, hangad, pag-asa, pangarap, lahat ng akala mong mabuti para sa namatay ka sa lahat ng yan kasi alam mong di gumagana ang paraan mo. Si Jesus lang ang daan, ang ganap na pagsuko. Di ka na taga-mundo dahil ipinanganak ka ng Espiritu. Ganap at kusang loob mong isinuko ang buhay mo sa banal na Espiritu. Galatia 5. Nasa mundo ka pa dahil nandito ang laman mo, pero patay na yan. Hindi ka taga-mundo dahil ipinanganak ka ng Espiritu. Ipinanganak ka ng Espiritu at dinadala ka ng Espiritu ng Panginoon. Alam mo ba? Ang Espiritu mo ang nagdadala ng patay mong laman. Narinig mo ba yon? Ang Espiritu mo ang nagdadala ng patay mong laman. Hindi dinadala ng laman mo ang Espiritu mo. Kung dinadala ng laman mo ang Espiritu mo, adi ka patay. Hindi ka patay. Wala kang access sa Galatia 5 dahil buhay ka pa. At sinabi niyang mamatay ka. Mamatay sa laman, sa gusto, sa pangarap. Mamatay sa lahat ng akala mong makakabuti sa'yo. Hindi mo alam ang pinakamabuti para sa'yo. Pero alam niya dahil nilikha ka niya mulat sa pool. Kilala ka niya. Ang pangalan mo, buhok sa ulo mo, simula't katapusan mo. Kaya sino ang nakakaalam ng pinakamabuti para sa atin? Ang maluwalhating Kristo sa ating kalooban. Sige na, kaya ngayon, kapag lubos kang sumuko sa banal na Espiritu na nasa iyo, may walang hanggang access ka sa bunga ng Espiritu. Kapag lubos kang sumuko sa banal na Espiritu sa iyo, ang Espiritu sa Galatia 5, kapag binasa mo't inunawa, lalabanan niya ang lahat ng pagnanasa ng laman para di mo magawa ang mga iyon. Ang biyaya ng Espiritu ay sumasa iyo. Gusto kong makuha ito ng mga kapatid ko ngayon sa dugo ni Kristo, ha? Hoy, tayong lahat kailangan nating tumayo, tumayo sa radikal na pagsunod sa kanyang salita. Dahil sabi niya, kung mahal natin siya, susundin natin ang kanyang mga utos. Ganun lang, diretso. Hindi tayo lalayo sa kanyang salita, ha? Kung mahal natin siya, susundin natin siya. At ito ang hindi nakukuha ng karamihang Kristiyano, ang kapahayagan ng biyaya. Hayaan ninyong ipakita ko sa inyo sa aking buhay kung ano ang kapahayagan ng biyaya. At paano ka nito binabago, tunay na binabago. Kung hindi ito mangyayari sa buhay mo, hindi mo maiintindihan kung bakit ka sobrang mahal ng Diyos ng sansinukob. Kailangan mong makita ang kanyang unang pag-ibig. Ito ang kapahayagan ng biyaya sa buhay ko at sa buhay mo rin. Ginagamit ko ang sarili ko bilang halimbawa dahil nagsasalita lang ako mula sa aking relasyon at pagkakilala sa kanya. At dahil nagsasalita ako ng may dalisay na puso't isip, ang mga salita ko'y may espiritu, buhay at katotohanan. At may bigat na sumisira sa mga demonyo sa buong mundo. Sa pangalan ni Jesus. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Ang paghahayag ng biyaya ay nang maunawaan ko na kahit ayaw kong makihalubilo sa Diyos, ang aking. At mga kapatid, naging demonyo ako, baluktot, masama, baliw, may pagnanais magpakamatay at pumatay. Simula noong 12 anyos ako, inaapi ako ng demonyo, ulila, hindi alam ang sarili, tama? Seryoso, nagawa ko ang pinakamasamang bagay sa kapwa dahil ako'y sirang batang nasa katawan ng matanda. Hindi ko kilala ang sarili ko. Akala ko nasa iba ang aking pagkakakilanlan, sa lahat maliban kay Jesus. Kaya hinabol ko ang makamundo, pita ng mata, laman at kapalaluan ng buhay. At hanggang sa dumating ako sa pinakamababang punto sa loob ko, sinabi ko, Panginoon, sabi ko, lahat ng bagay na to habang dumadami ang meron ako, pera, babae, ito't yon, alam mo? Mas wasak ako ngayon kaysa kahapon. Panginoon, alam mo ba? Lasing ako, high sa droga. Ibig kong sabihin, literal akong umabot sa pinakamababang punto at sumuko na. Sabi ko, Diyos, sabi ko, alam mo ba? Sumusuko na ako, Panginoon. Alam mo ba? Ayokong mamatay ng ganito, Panginoon.
Alam ko, kilala kita. Alam kong may mas malaking plano ka sa buhay ko. Alam kong may mas malaking plano ka sa buhay ko kaysa sa ginagawa ko ngayon. Hindi ko lang maintindihan kung sino ka, Panginoon. Panginoon, alam kong di ka nakikipagkasundo. Pero kung ilalayo mo ko sa adiksyon, kasinungalingang to, maglilingkod ako sa iyo. Panginoon, di ko alam paano pero hahanapin kita. At ginawa ko. Nagpunta ako sa ospital. Binomba ako, IVs, inalis lahat ng droga sa katawan ko. At mula noon, nagsimula ako sa aking paglalakbay, naghanap ng tunay na Jesus, ang nag-iisang Jesus, naghanap ng katotohanan, ng daan, ng buhay, ang tanging buhay dahil wala ng iba, di ba? Kay Jesus lang yan nanggagaling. Ang lahat ng iba ay patungo sa kamatayan at pagkawasak. Ay naku, si Jesus. At alam mo ba, dahil hinanap ko siya ng buong puso, dahil talagang hinanap ko siya, para akong literal na lumuhod. Sabi ko, Panginoon, alam kong totoo ka, alam kong ikaw ang aking ama. Hindi ko man alam paano gawin to. Hindi ko nga alam magbasa ng Biblia. Di ko alam saan ito patungo, Panginoon. Pero alam mo ba, Panginoon, ikaw, alam kong mahal mo ko, di ko man maintindihan. Alam kong mahal mo ko. Kaya kakausapin kita hanggang magpakita ka at sabihin sa akin kung anong dapat kong gawin. At nanatili ako sa ganoong kalagayan. Ano man ang mangyari, nanatili ako sa ganoong kalagayan ng matagal. At matagal siyang hindi nakipag-usap sa akin. Maraming tao ang kailangang makarinig nito kasi umaasa sila sa tagumpay. Umaasa ka sa tagumpay. Parang agad-agad siya'y iyong ama, iyong Panginoon at mahal ka niya ng higit sa iba. Pero kailangan mong alagaan ang inyong relasyon kahit gaano katagal. Iba-iba ang paraan niya ng pakikipag-usap sa lahat. Sa iba't ibang panahon. Alam mo, may iba agad, may iba naman ay sa bandang huli. Huwag mong ikumpara ang iyong relasyon sa relasyon ng iba. Ang pinakamahalaga sa buhay mo ay ang relasyon ninyo ng iyong ama. Ikaw at ang iyong ama. Huwag mong ikukumpara ang inyong relasyon sa iba. Hindi ito dapat katulad ng relasyon ng ibang tao. Ito ang pinakamalalim na relasyon mo sa mundo ngayon. Ikaw lang at si Papa. Ikaw at si Papa. At napakasimple niya lang. Maaring siya ang Diyos ng sansinukob. Walang hanggan. Ngunit napakabait at simple sa mga anak na humahanap at umiibig sa kanya ng tapat. Ano ibig sabihin, kapatid, kapag hinahanap at minamahal mo siya ng may dalisay na puso? Ganito ang ibig sabihin nito, mga kapatid. Kapag hinahanap mo ang Panginoon hindi para sa biyaya, pagpapagaling o tagumpay, kundi para makilala siya sa kanyang salita dahil ito ang iyong pagkakakilanlan at alam mong namatay siya para sa iyo. Babalikan ko ang paghahayag ng biyaya. Babalikan ko yan, Ipinaalala lang ng banal na espiritu. Dito siya nagpapakita kapag hinahanap mo siya, kapag binabasa at tinutunaw mo ang salita para lamang makilala siya ng malalim. Kapag hinahanap mo ang salita para makilala siya, aakayin ka nito sa pakikipagtagpo kay Jesus, sa kanyang presensya dahil kilala ni Ama ang mga may dalisay na puso. Kapag hinanap mo siya para sa ibang bagay, tulad ng pusong nababagabag, ganito, ganyan, at ang Diyos ay may biyaya pa rin sa inyong lahat. Pero kung hinahanap mo siya habang gusto mo pa ring sundin ang sarili mong gusto at ayaw mong iwan ang dating buhay at gusto mo lang makakuha ng kung ano mula sa kanya, isipin mo to. Si Jesus ay hindi slot machine. Si Jesus ay hindi slot machine, ni hindi siya genie sa bote. Kapag hinahanap mo siya ng may makasariling hangarin at motibo, hindi ito matatanggap ng langit. Hindi sinasagot ng langit ang mga panalangin makademonyo. Ang makademonyong panalangin ay makasarili at pansarili. Hindi ito tinatanggap ng langit. Ang langit ay tumutugon lamang sa walang pag-iimbot na pag-ibig. Kaya kung nagdarasal ka ng makasarili para lang makuha ang gusto mo, para sa sarili mong kagustuhan at walang pakialam sa iba, hindi ito matatanggap ng langit. Tumutugon lang ito sa walang pag-iimbot na pag-ibig, Kaya ang iyong mga panalangin ay babagsak sa lupa. At kung nasasagot ang iyong makasariling panalangin, ang dyablo ang tumutulong sa iyo. Kung sa tingin mo sinagot ng Diyos ang iyong makasariling panalangin, ang dyablo ang nagpala sa iyo, hindi ang Diyos. Dahil hindi tinatanggap ng langit ang makademonyong hangarin at kasakiman. Hindi talaga. Imposible yan. Ito ay hindi Diyos, dahil hindi kayang tugunan ng langit ang mga makasariling pagnanasa at kasamaan. Hindi talaga. Imposible yan, imposible. Kasalanan yan, inuuna mo ang sarili mo kaysa sa kanya at sa iba. Pero ang dyablo ay mahusay manlinlang, kaya nadadala ka rin niya. Kaya alamin mo kung ang puso mo ay wala ng pagkakahanay. Sabi sa Galatia 5:9, isang kasinungalingan ang tumatagos sa buong paniniwala mo. Isang kasinungalingan ang tumatagos sa buong paniniwala mo. Kung may mali sa puso mo at hinayaan mong magtagal, pakinggan mo to. Dito kasi naroon ang karamihan ng mga Kristiyano. Kung may isang kasinungalingan ka, okay, makasarili ka, may masamang motibo kung ano paman, at hinayaan mo itong manatili nang hindi inalis, gugulot lalagos ito sa buong sistema ng iyong paniniwala. At kung hahayaan mong manatili, yan, isang araw, ilang buwan, linggo, ganito, ganyan, mababasa mo ang salita ng may pagkabaluktot. Mababasa mo ang salita ng may panlilinlang at malayo ka na sa tama, pero di mo alam kasi di malinis ang puso mo, may kasinungalingan sa'yo. Ang kasinungalingan ng demonyo ay demonyo. Demonyo yan, okay? Pero pinayagan mong pumasok yan.
Kung lagi kang naghahanap ng kaharian at nabubuhay nang may walang pag-iimbot na pag-ibig, nakatingin kay Jesus, okay? Kapag may mali sa'yo, ang Espiritu ng Panginoon, dahil malinis ang puso mo. Ang ibig sabihin ng dalisay na puso, nakatingin ka at hinahabol mo si Jesus, okay? Sinusunod mo ang kanyang kalooban, hangarin, at kaharian. Panginoon, anong magagawa ko para sa iba? Panginoon, di ako nandito para sa sarili ko. Hanapin ka lang, Panginoon, ngayon. Sisidlan lang ako, Ama, para sa iyong kaluwalhatian, kaharian, at dakilang pangalan. Gamitin mo ko, Panginoon, para hawakan ang milyon-milyon sa Espiritu. Gamitin mo ko, Panginoon, para lumaganap ka sa mga bansa sa isang salita lang. Sa ngalan ni Jesus, sasagutin ng Diyos yan kung maniwala tayo, di ba? Para makilala nila siya. Kaluguran ng Ama ang magpagaling at magpalaya dahil tayo'y nilikha sa kanyang wangis. Gusto ng Diyos na ilapit ang lahat sa kanyang pag-ibig, buhay at katotohanan. Sa katotohanan at sa kanilang tunay na pagkatao. Hindi ko kailanman sinasabi sa tao, hindi ko itinatama ang... Gusto kong pakinggan nyo to, ha? Malakas na salita to, ha? Dahil tayo'y gumagalaw sa perpektong pag-ibig. Perpektong pag-ibig, sumisira ng lahat ng demonyo at masasama. Kaya hindi ko na itinatama ang mga tao. Hindi ko na sila itinatama kasi alam kong mali yun, di ba? Hindi ko sinasabi sa tao kung sino sila, hindi. Hindi ko sinasabi sa tao kung sino sila, hindi. Pag may nakilala kong di gusto o kilala si Jesus, kahit ano pa sila. Basta naniniwala sila sa isang mataas na kapangyarihan. Pag may nakilala ako, di ko nakikipagtalo o sinasabi sinong hindi sila. Sinasabi ko sa kanila kung sino talaga sila. Kasi kung masasabi mo sa tao kung sino talaga sila, di ba? Na mahal sila ng Diyos ng lubos, na nilikha sa kanyang larawan. Alam mo kung sasabihin mo sa kanila ang totoo kung bakit sila nilikha at sino sila talaga, makikita nila ang kasinungalingan at mauunawaan nila na mas mahalaga sila kaysa sa nakikita nila sa sarili nilang buhay. Kaya sinasabi natin sa tao kung sino sila, hindi kung sino sila hindi, di ba? Hindi natin kinokorektahan o hinahatulan ang mga tao. Iisa lang ang hukom. Iyon ay ang Ama, di ba? Sinasabi natin sa tao kung sino sila at ginagawa natin ito ng buong puso. At sumusuporta sa atin ang Espiritu ng Panginoon sa bawat sitwasyon. Bumalik tayo sa usapin ng biyaya. Dahil sa napakaraming biyaya sa buhay ko, dito nangyayari ang tunay na pagbabago, di ba? Sa bawat isa sa ating mga mananampalataya, di ba? At kung di ka naniniwala sa Diyos, ito'y malakas na salita ng Espiritu Santo. Ang Panginoon ay may biyaya sa iyo para maunawaan ito. Ang Espiritu ay may magandang paraan ng paghahatid ng salita. Alam mo, sa maraming mensaheng ito na naiintindihan ng lahat. Salamat Jesus para diyan. Kaya napansin ko ang biyaya dahil dapat patay na ako. Namuhay ako ng masamang buhay. Dapat 100 beses na akong nag-overdose. Dapat nakakulong ako habang buhay. Alam mo, paulit-ulit lang, di ba? Grabe, baliw na buhay talaga. Di ko na kailangang i-detail pa, di ba? Pinalaya ako ni Jesus. Salamat Jesus. Pero di ko napagtanto ang laki ng awa ng Diyos sa akin hanggat di ko na-realize na dapat patay na ako. Ang kamay niya ang umalalay sa akin kahit nung nag-overdose ako. Ipinakita pa niya sa akin ang mga pangitain ko sa at nang nag-OD ako sa ambulansya sa isang strip club. Ipinakita niya na siya palay, nagpapapump ng puso ko sa ambulansya at napaiyak ako. Kaya ipinakita sa akin ng Diyos ang kanyang unang pag-ibig. Ipinakita niya sa akin ang kanyang awa. Ipinakita niya ang kanyang biyaya bago ako lumapit at naglingkod sa kanya. Hinipo ako ng Espiritu ng Panginoon kahit ayaw kong makihalubilo kay Jesus. Doon ko na-realize ang unang pag-ibig niya na siya ang unang umibig at ang kanyang awa at biyaya ay nasa akin. Sa buong panahong ako'y demonyo, siya'y nasa akin pa rin. Doon ko na napagtanto ang pag-unawa sa biyaya. Ang biyaya ng Diyos ang nagbigay lakas sa akin para magbago, kung saan nakilala ko ang aking unang pag-ibig at tinanggap ko ang kanyang pagmamahal. Pumasok sa akin ang kanyang pag-ibig, tinanggap ko ito at nagsimula itong baguhin ako para maging katulad niya dahil dapat tayong lahat ay maging katulad ni Jesus. Mamuhay ng may walang pag-iimbot na pag-ibig, maghasik ng kapayapaan, magpakita ng awa gaya ng ipinakita sa atin, at isabuhay ang kaunting salita ng paghahayag na inilalabas ng banal na Espiritu. Dapat tayong lahat ay nakakakita ng mga tanda, himala at kababalaghan, nagpapalayas ng demonyo, nagpapagaling ng may sakit, bawat isa sa atin, di ba? Kaya't ito ay bahagi ng buhay ni Jesus. Sa ministeryo, sa 4 na ebanghelyo, iyon lang ang ginawa ni Jesus. Iyon lang ang ginawa ni Jesus. Nagpagaling siya ng may sakit, bumuhay ng patay, nagpalayas ng demonyo. Kung ano siya, ganun din tayo ngayon. Sa pisikal, ipinakita at pinatunayan niya iyon, di ba? Tingnan mo, si Jesus, ang huwarang dapat nating sundin at tularan. Sa pisikal na aspeto, magising na tayong lahat, magising na tayong lahat. Dapat tayong magpatong ng kamay sa may sakit. Dapat tayong magpalayas ng demonyo. Baka isa kang inang may 3 anak at hindi lumalabas. Sandali, pakinggan niyo to, pakinggan niyo. Di ka siguro tinawag para mag-ebanghelyo sa buong mundo. Ilan sa atin ay may tungkuling pandaigdigan. May tungkulin akong pandaigdigan. May iba rito na may ganitong tungkulin din, di ba? Pero dapat pa ring lumakad at kumilos tulad niya kahit saan ka man.
Kaya kung ikaw ay isang ina na may 3 anak at nagkataong pumunta sa tindahan habang naglilingkod sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aasawa at pagpapalaki ng mga anak, kapag nasa pila ka sa grocery, may tao sa harap at likod mo. Kailangan nilang makita si Jesus sa iyo. Gaano kahirap tumingin sa kanila at sabihin, "Kumusta po kayo? Kamusta ang araw ninyo? May maitutulong ba ako sa inyo? Pwede ko po ba kayong ipagdasal?" Hindi. Hindi. Sige, alam mo ba? Mahal ka pa rin ni Jesus. Jesus, bumaling sa susunod na tao habang nasa pila. Nasa pila ka pa rin naman. "Kumusta po, sir? Alam niyo po, pwede ko po ba?" "Oo, sige, ipagdasal mo ako." Sige, nakita mo ba kung gaano kasimple yan? Inilalagay ka ng Diyos sa iba't ibang lugar. Tapos ang mga Kristiyano ay nagsasabi, "Kapatid, hindi ko lang naramdamang naakay ako. Para sa akin, parang panlilin lang yan kasi inialay mo na ang buhay mo. Si Kristo na ang nasa iyo. At ang perpektong pag-ibig ay ebanghelistiko." Si Jesus ang sagot sa mga suliranin ng mundo saan man siya pumunta. At kung ano siya, ganoon ka rin. Medyo nababahala ako sa iyong paniniwala dahil hindi ka aligned sa kung sino si Jesus. Hindi mo kailangang akayin. Inaakay ka na. Ang buhay niya ay nasa iyo. Naku po, ang buhay niya ay nasa iyo. Inaakay ka na. Sumunod ka na. Saan ka man pumunta, ipakita mo ang perpektong pag-ibig. Ang walang pag-iimbot na pag-ibig ay ebanghelistiko. Si Jesus ay ebanghelistiko. Iyan ang pagkatao niya. Ganyan talaga siya, okay? Kaya itigil mo na iyang takot at lahat ng bagay na iyan. Alisin mo yan sa sarili mo. Inaakay ka, saan ka man magpunta. Sa tuwing lalabas ka ng bahay, dapat kang magningning at ipakita ang kaharian niya sa mundo. Saan ka man pumunta at magbigay ng walang pag-iimbot na pagmamahal, okay? Hindi kailangang maging dasal. Pwedeng mabuting salita o gawa, pero tinawag kang lumakad at magmukhang tulad ni Jesus. Kita mo, ito ang pagkakaisa ng pananampalataya. Ang pagkakaisa ng pananampalataya ay nangangahulugang lahat tayo'y bahagi ng katawan ni Kristo, magkakaiba tayo, may iba't ibang kaloob, ganito, ganyan, o lahat tayo'y bahagi ng pagkakaisa ng pananampalataya, isa sa katawan ni Kristo, nagkakaisa kay Jesus, di ba? Pero at lahat tayo'y naiiba. Oo nga, lahat tayo'y magkakaiba, di ba? Parang hindi ako kamukha mo, hindi ka kamukha ko, di ba? Alam mo, at tayo'y gumagalaw ng iba, may iba't ibang personalidad kasi ginawa tayo ng Diyos na natatangi, uniquely designed. Pero dahil sa pagkakaisa ng pananampalataya, lahat tayo'y kamukha ni Jesus. Lahat tayo'y kamukha ni Jesus. Magkaiba tayo, pero lahat tayo'y kamukha ni Jesus. Ano ang ibig sabihin niyan, Eric? Ibig sabihin lahat tayo'y lumalakad sa walang pag-iimbot na pag-ibig, naghahatid ng kapayapaan, lumalakad sa kabanalan at katuwiran at nagmamahal ng walang pag-iimbot. Muli, ang walang pag-iimbot na pag-ibig ay hindi makasarili, hindi nagtatala ng pagkakamali at iniaalay ang buhay para sa lahat. Tama? Hindi mo kayang mahalin ang buhay mo hanggang kamatayan. Kung natatakot ka, ibig sabihin, mahal mo ang buhay mo. Sinabi ni Jesus na mamatay ka sa iyong buhay, di ba? Mamatay, oo, mamatay sa lahat ng iyan. Hindi mo dapat mahalin ang buhay mo. Kung natatakot ka, hindi ka pa namatay sa sarili mo. Hindi ka dapat matakot. Hindi ka dapat matakot. Kung may takot at pag-aalala ka, hindi mo maipapakita ang kanyang perpektong buhay. Kailangan mong mamatay doon. Hindi ka naman talaga mamamatay, walang hanggan ka. Kung mamatay ka sa laman na to ano ngayon, sino ang nagmamalasakit, ikaw ay walang hanggan. Ipinanganak ka sa espiritu. Hindi mo dapat mahalin ang buhay na to. Ang pakikipagkaibigan sa mundo ay pagiging kaaway ng Diyos. Sige na, sumali ka na sa programa, si Jesus ay Panginoon. Si Jesus ang Panginoon. Oo, si Jesus ay Panginoon. Kapag namatay ka sa sarili para siya ay mabuhay, ang imposible ay nagsisimulang mangyari sa buhay mong isinuko. Nagsisimula kang lumakad sa perpektong pag-ibig. Lumalakad ka sa kapayapaang lampas sa pangunawa at nakikita ng iba ang kagalakang nagbibigay ng di pangkaraniwang lakas. Umaasa ako para sa lahat na ang inyong puso'y natamaan ng Espiritu ng Diyos, katotohanan at pag-ibig sa podcast na ito na ang Panginoon ay nagsasalita sa mga bukas ang puso't isip. Ang pag-asa ko para sa sangkatauhan mga kapatid ay na ang inyong mga puso'y nahipo ng Espiritu, katotohanan, pag-ibig at buhay ng Diyos sa mga podcast na ito. Habang ang Panginoon ay nagsasalita sa pamamagitan ko, ang may bukas na puso't isipan ay makaririnig ng kanyang tinig, makakakita ng katotohanan at magkakaroon ng pusong walang pag-iimbot. Abangan linggo-linggo habang unti-unti kaming naglulunsad ng mas marami pang